ang parables ng ating Panginoon ay pwede talaga nating pag-aralan in many and different ways, no? Ngayon, nagbibigay po ako sa inyo ng ilang mga ideas na pwede pala ganito natin i-interpret o pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Okay? Yung pong ating pag-aaralan ay hindi po bagong-bago, no? Ito po ay very popular, the parable of the prodigal son. Ayan, basahin po muna natin sa Lucas chapter 15 verses 11 onwards yan. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng nakababata sa kanila, sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin at hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. So mga kapatid, ito po ay hindi normal na pag pagkuha ng mana, 'di ba? Alam naman po natin na ang mana normally ay tinatanggap kapag pumanaw na yung magulang. Pero dito po ay yung nakakabata na kapatid, so siya po yung alibughang anak, ay talagang pasaway, abay kumukuha na ho ng yaman kahit buhay pa yung kanyang tatay. Ano po? Verse 13, hindi lang siya pasaway na pagkuha ng yaman na hindi tamang panahon na makaraan ng ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanya at naglakbay patungo sa isang malayong lupain at dooy nilustay ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Kaya gustong-gusto ko po yung itong version ng Tagalog ang Biblia. Tingnan niyo po, yung kanyang ikabubuhay nilustay. Kabuhayan yung kabuhayan. Ibig sabihin po ay yung ibinigay sa kanya ng kanyang tatay ay pwede pa niyang mapalago. Nagigets niyo po? Kabuhayan yun eh. Hindi siya baon. Siya ay kabuhayan. Ibig sabihin po, ang tinanggap niya ay negosyo. Income generating assets. No? Yun yung tinanggap niya. Kaso nga lang po, imbis na gamitin niya para sa ikabubuhay niya, kasi nga kabuhayan ay, ayun, maaksaya po niyang ginamit. So verse 14, nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at siya'y nagsimulang mangailangan. Kaya't pumaraon siya at sumama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon na nagpapunta sa kanya sa kanyang mga bukid upang magpakain ng mga baboy. Ayan, yung parang prinsipe dati ay naging tauhan na lang. At hindi siya tauhan po sa marangyang lugar, naging tauhan po siya dun sa pinakamahirap at pinakamabaho pa siguro na trabaho na pwede niyang pasukan. Siya po ay tagapagpakain sa mga baboy. Verse 16, at siya'y nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan. Grabe. Pinagbalatan na kinakain ng mga baboy at walang sino mang nagbibigay sa kanya ng anuman. Verse 17. Subalit nang siya'y matauhan, no, ay sinabi niya, yun, buti na lang natatauhan. Ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ay may sapat at lumalabis na pagkain, ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. O di po ba? Nung siya'y gutom na, natatauhan siya. So minsan po talaga ang gutom ay nagpo-force sa atin para ma-realize, 'di ba, yung mga bagay-bagay, yung mga hindi natin ma-realize nung tayo busog, yung mga hindi natin ma-realize nung tayo marami pang ginagastos. Ay nako, nare-realize natin pag tayo ay wala na, no? At itong batang ito natauhan. Ano po yung nakita niya, mga kapatid? Nakita niya, naalala niya, na ikumpara niya yung kalagayan ng mga kagaya niyang lingkod pero dun sa bahay ng tatay niya. Hindi niya po naalala hindi niya naikumpara yung sarili niya dun sa kapatid niya. Hindi na niya ma-associate yung sarili niya o hindi na niya ma-level yung kanyang sarili po dun sa sa kapatid niya na anak ng tatay niya. Naikumpara niya na yung sarili niya dun sa kagaya na niya. At ano po ang kagaya niya dun sa bahay nila, mga lingkod. Pero doon sa bahay ng tatay nila ay maraming pagkain. Lumalabis yung pagkain ng lingkod. Imagine niyo kung gaano karami ang pagkain para sa mga pamilya talaga. So, ito po ay reflection hindi po ng kung gaano kaganda ang buhay nung kanyang ng katulong sa kanilang bahay. Okay.
Ito po ay reflection kung gaano po kabait yung kanyang tatay. Ulitin ko, itong na-realize niya, hindi po nire-reflect niya yung kalagayan ng mga lingkod sa bahay nila. Ito po ay nagkakaroon siya ng reflection kung gaano po ka-generous yung kanyang tatay. Kasi tingnan niyo, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama. Amen? Nag-gets niyo po niyon? So ito po ay, ang naaalala niya talaga, ang gusto kong sabihin, ang naaalala niya ay kung gaano po kabuti ang kanyang tatay. Verse 18, sabi niya, titintig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Aba, dapat lang. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Verse 20, siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama, subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbong niyakap siya at hinagkan. Dito sa kwentong ito ay marami na dapat nagre-react ng mga Hudyo. Okay? Mga Hudyo yung nakikinig dito. Kasi po, mga kapatid, ayon sa kanilang ah, kautusan, no? Ang mga anak na pasaway, mga kapatid, ay halimbawa, meron po akong anak at ang anak ko po ay kagaya nito, kaugali nitong nasa kwento natin. Dahil po siya, sinaktan yung aking damdamin, kinuha yung kanyang yaman at iniwan ako, pumunta sa ibang lugar. Mga kapatid, yung mga kamag-anak ko na nakakaalam ng kwentong ito, nako, meron silang karapatan mga kapatid na kapag itong aking anak, yung aking anak ay kanilang nakita, mga kapatid, pwede silang mag-decide na yung aking anak ay kanilang dakipin, dalhin po sa halimbawa sa kung saan may public place na makikita siya ng maraming tao at siya po ay puwedeng batuhin hanggang sa mamatay. Mababasa po natin yan sa Old Testament, nasa Leviticus. So mababasa natin na may utos po mula kay Moises na kapag may anak na pasaway ay talagang puwede po siya batuhin hanggang sa ito ay mamatay. Pero tingnan niyo po sa kwento ni Jesus Christ, yung tatay nag-aabang. Lagi niyang binabantayan na ang kanyang anak ay muling babalik. Alam niyo po kung bakit inaabangan ng tatay? Kasi kapag ang nauna na makakita dito sa kanyang anak ay yung ibang tao, yung mga kapitbahay niya o mga kamag-anak niya, naku, hindi na po niya mapipigilan. Madadakip nila yung kanyang anak. Kaya, nung nakita niya po yung kanyang anak, papalapit pa lang, sinalubong na niya. Bakit? Kailangan siya po ang unang makakita sa kanyang anak. Amen? So mga kapatid, ganyan po ipinapakita ni Jesus Christ yung pag-ibig na meron siya sa mga tao. Amen? So, kaya nung nauna na siya, so hindi na po siya mahatulang mamatay. Verse 21, at sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Tingnan nyo, nakakatuwa po dito mga kapatid, ako yung i-analyze. Balikan natin yung kanyang sinasaulo. Sabi nung anak, ito yung decision niya. Ito daw yung sasabihin niya, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Okay, di ba yan yung sinasaulo niya? Okay, nung nakaharap niya na yung tatay niya, nung siya'y niyakap, hinagkan, at winelcome, mga kapatid, tingnan niyo yung kanyang sinabi na lang. Okay, humingi po siya ng sorry. Nagkasala ako laban sa langit at sa iyo, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Pero mga kapatid, yung pagiging alipin din na niya sinama. Hindi na niya binanggit, no? Pero kasama 'yun. Dapat dapat 'di ba? Dapat sabihin niya rin 'yun, "Oh, 'di na ako karapat-dapat na tawaging anak mo, ituring mo na lang akong isa sa mga alipin mo." Pero mga kapatid, nung naranasan nung tao, nung anak, yung pag-ibig at pagtanggap nung kanyang tatay, okey, nag-sorry siya pero hindi na niya binanggit yung, "Gawin mo na akong alipin." Bakit? Ang naramdaman nung anak, naramdaman niya anak pa rin siya nung kanyang tatay. Amen? Nagbago siya pero hindi nagbago yung tatay niya. Amen? Nagbago yung kanyang kalagayan pero yung pag-ibig ng tatay niya kahit siya ay nawala, hindi nagbago yung pag-ibig sa kanya. Verse 22.
Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, "Dali, dalhin niyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot niyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa." Okay, mga kapatid, parable yan ha. So ibig sabihin, bawat item na yan ay may kahulugan. So, puwede nating sabihin na yung kasuotan ay ang tinutukoy po sa aklat ng Roma na katuwiran, righteousness 'no, the robe of righteousness. Kasi ang isang tao kapag siya ay lumalapit at bumabalik sa Panginoon, amen, pinapalitan yung kanyang lumang pagkatao at puwede nating tukuyin na yung sa kasuotan na yun ay yung righteousness. So ang isang taong na born again 'no, na tumanggap sa Panginoon, nagkakaroon siya ng bagong kasuotan, nagkakaroon siya ng righteousness na galing sa Panginoon. So binigyan siya ng singsing. O di po ba tayo, sabi sa Juan chapter 1, ang sino mang tumanggap at manampalataya sa Panginoon ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Noong unang panahon, ang singsing po ay nagsisignify sa authority. So ibig sabihin po, lahat nung iniwan nung anak, naniniwala ko, lahat nung iniwan nung anak, nung siya ay umalis sa tahanan nila, ibinabalik nung kanyang tatay sa kanya. Amen? Tapos yung sandalyas, kasi nga po, ang mga alipin, mga kapatid, nung unang panahon ay hindi naman nagsasandalyas. Ang mga alipin nung unang panahon ay mga nakayapak. So ipinapakita sa kanya, oy, okay, nakayapak ka kasi ang pinagmulan niya alipin. Pero ngayon, hindi ka alipin kasi ikaw ay isang tunay na malaya sa Panginoon. Okay, marami pong sinisignify yan. Verse 23, "At kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito at tayo'y kumain at magdiwang." So sineselebrate ng Panginoon ang bawat taong nagsisisi at lumalapit sa Panginoon. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan. At sila'y nagsimulang magdiwang. Samantala, okay, may bahagi pa yung kwento 'no. Samantala nasa bukid ang anak niyang panganay at nang siya'y dumating at papalapit sa bahay, nakarinig siya ng tugtugan at sawayan. Aba, may videoke pa pala nung sa celebration nila 'no. Joke lang po yung videoke, baka akala niyo may videoke na nung panahon na yun. Wala po. So ano lang yun, dagdag lang. So meron pa talagang ano, may live band 'no. Gano'n naging masaya yung tatay sa pagbalik nung kanyang anak. Tinawag niya ang isa sa mga alipin at tinanong kung ano ang kahulugan nito. So ito na po yung panganay na anak ha. At sinabi niya sa kanya, "Dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama." Ay, grabe 'no, parang dapat basahin natin na maayos. Baka parang yung kapatid yung pinatay eh. "Dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil sa siya'y tinanggap niyang ligtas at malusog." Verse 28, "Subalit naggalit siya at ayaw pumasok. Lumabas ang kanyang ama at siya'y pinakiusapan." So, ang galing 'no? So, hindi lang yung anak na nagkasala ang kanyang sinusundo sa labas. Kahit ang isang taong matuwid na nagrereklamo, sinusundo rin ng tatay sa labas 'no? So, napaka-loving ng tatay talaga na ikinekwento ni Jesus Christ. Sumagot siya sa kanyang ama, "Tingnan mo, maraming taon na ako'y naglingkod sa iyo at kailanmay hindi ako sumuway sa iyong utos. Gayunmay hindi mo ako binigyan kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan." Yun naman pala yung kanyang gusto, kambing pala yung kanyang gusto. So, alam ko mga kapatid, nage-gets niyo yan 'no, sa mga family talaga na parang, siya lang yung favorite mo, siya na nga yung pasaway, siya pa yung pinapansin niyo 'no. So, ayan, napanood niyo na po ba yung bagong movie sa Netflix? Pero di natin pag-usapan yun. "Subalit nang dumating ang anak mong ito na lumustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae." Ng babae pala, eh. "At pinagpatay mo pa siya ng pinatabang guya." At sinabi niya sa kanya, "Anak, ikaw ay palagi kong kasama, ang lahat ng sa akin ay sa iyo." Okey, ine-explain ng tatay na dahil
yung pagiging masunurin nung anak niya na panganay, yun ay isang bagay na ano na dapat nang ipagpasalamat 'no. At ang sabi ng tatay, "Lahat na nung akin ay iyon na." Kasi nga kinuha na nung kanyang anak, yung anak na bunso yung kanya. So ibig sabihin lahat nung natitira sa kanya na. So if ever man na gusto niya ng celebration, puwede niya talagang gawin. Kung gusto man niya na magkaroon pa rin ng live band araw-araw, puwede nang gawin nung kanyang anak. Yung nga lang, yung kanyang anak na panganay, parang mas naging alipin kaysa maging anak. So pero ipinapaliwanag nung tatay na, "Anak, kambing baga gusto mo? Eh lahat na ng kambing na natitira ay iyon na iyon. So you can celebrate every day." Kaso nga lang maybe yung panganay na anak na-focus siya sa paggawa, 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 paggawa. Nalimutan niya na siya'y hindi alipin, kundi siya ay anak at hindi niya na-enjoy yun. So may mga Kristiyano na nire-represent din itong panganay na anak na 'to. At sometimes dahil masyado siyang parang feeling niya napakamasunurin niya, kapag may nakikita siyang mga tao na hindi niya kagaya, kino-condemn niya 'no, kagaya nung panganay na anak. Verse 32, "Ngunit nararapat lamang na magsaya at maggalak sapagkat ang kapatid mong ito ay patay at muling nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan." So again mga kapatid ito ay parable. Hindi siya totoong nangyari, pero ito ay kinuwento ni Jesus Christ. Okay, bago po ako pumunta do'n sa presentation ko, papakita ko na sa inyo bakit ba nagkuwento si Jesus Christ ng ganitong parable. Okay, babasahin ko po sa verse 1 ng chapter 15. Okay? Noon, ito po, hindi na 'to parabola, ito po yung setting. Ka bago po magkuwento si Jesus Christ. Noon, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumalapit sa kanya upang makinig. Mga kapatid, kapag nakakita kayo sa Bible, nakabasa kayo ng mga maniningil ng buwis, parang siya po ang katumbas ng mga tiwaling pulitiko sa ating bansa. Alam mo 'yun, yung 'di ba yung especially mga OFW, 'di ba nanggigigil po kayo sa mga corrupt nating mga pulitiko ngayon lalo na naglabasan yung maraming issues. Nako, yan din po ang tingin nung unang panahon. Kasi po yung mga maniningil ng buwis mga kapatid, yan po ay kalahi nila, alam mo kababayan nila na sinisingil ang mga Hudyo ng buwis kasi ibinibigay at iniririmit po ito sa mga Romano. Kasi yung mga Romano, sakop po 'di ba ng Roma ang Israel. So kaya talagang kumbaga parang, "Ano ba 'yan, imbis na tulungan niyo kami mas lalo mo kaming ginigipit." So kaya po ang mga maniningil ng buwis, sa Bible 'pag nabasa po ninyo, katumbas niya ay mga makasalanan, okey? Kasi po yung iba sa kanila, sinosobrahan pa yung kanilang paniningil, may puwersa pa. So, sabi po rito sa verse 1, yung mga maniningil at ang mga makasalanan ay lumapit sa kanya upang makinig. Okay? So mga kapatid, alam natin, ito yung gusto ni Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ nagkatawang tao. Kasi ang target niya ay itong mga makasalanan na to, na kagaya natin. Verse 2, ang mga Fariseyo at ang mga eskriba ay nagbulong-bulungan, okay, na nagsasabi, "Tinatanggap ng taong ito ang makasalanan at kumakaing kasalo nila." Okay, mga kapatid alam ko, hindi na po dapat bago sa inyo itong mga Fariseyo at mga eskriba. Sila po yung mga nagpapako kay Jesus Christ Tingnan niyo po, kaya sila sumasama, hindi po sila sumasama para makinig kay Jesus Christ. Ano po ang reason nila? Sumasama sila para magbantay ng mga magiging mistakes ni Jesus Christ kasi yun ang magiging ground nila para po si Jesus Christ ay kanilang maipakulong, maipapatay. Okay? So again, nandyan po sila, hindi po para makinig kay Jesus Christ, nagpupulis po sila, nag-aantay sila ng pagkakamali ni Jesus Christ. At tingnan nyo po kung ano yung disposition nila. Sabi nila, tinatanggap. So hindi po ang issue ng mga Pariseyo at ng Eskriba ay yung mga makasalanan. Ang issue nila si Jesus Christ. Bakit po nila tinatanggap yung mga makasalanan? Tingnan niyo po
Itong mga Pariseo at Iskriba, ito po ang kanilang pananampalataya. Ito yung religion nila. Hindi puwedeng lapitan, hindi puwedeng makisalo, hindi puwedeng makihalubilo sa mga taong tinuturing nilang makasalanan. Okay. So, yan po yung mga self-righteous 'no. Naku mga kapatid, hindi lang noong unang panahon yan, hanggang sa panahon po natin ngayon ay may mga ganyang tao po ngayon. Verse 3, "Kaya't sinalaysay niya sa kanila ang talinghagang ito." So ayun po, pinakita ko lang sa inyo mga kapatid, bakit nga ba nagkuwento si Jesus Christ ng talinghaga na kagaya nung ating binasa kanina. Okay, mga kapatid, kapag binasa niyo na po yung Lucas chapter 15, hindi lang po isa ang talinghaga na kinuwento ni Jesus Christ. Marami po yun. Pero pare-pareho po halos ng kahulugan. Ulitin ko, bakit nagkwento si Jesus Christ ng talinghaga? Kasi may mga makasalanan na lumalapit na kay Jesus Christ, amen? Pero meron ding mga self-righteous na kine-question yung pagtanggap ni Jesus Christ sa kanila. Okay, mga kapatid, medyo maliwanag na po ba kung paano po mai-interpret natin yung prodigal son? Okay, so ulitin ko may purpose ang Panginoon kung bakit niya ito ikinuwento. Okay, mga kapatid, yung kwento ni Jesus Christ ay sample lang. Ito po yung mga sample images. So meron daw mayaman na may dalawang anak. Okay, yung isa, so mga kapatid, naniniwala ako, very obvious naman na gustong sabihin ni Jesus Christ na yung ama dun sa kanyang kwento ay ang ating Panginoon at yung dalawang anak ay nagre-represent ng dalawang uri ng tao. Yung panganay ay mga Pariseo at yung mga Iskriba. Sila yung kume-question sa sila yung kume-question sa pagtanggap ng Panginoon Jesus dun sa mga makasalanan. At siyempre yung bunsong anak ay tumutukoy po dun sa mga makasalanan but later on magiging believers ni Jesus Christ. Okay? Sabi nga dun sa kwento ni Jesus Christ, no? Umalis yung lumayas yung nakababatang kapatid, nilustay yung kanyang kabuhayan, pero inantay siya ng kanyang tatay. Pero nung bumalik yung kanyang anak, iba na yung kanyang kalagayan, di po ba? So, kawawa na siya. Malayong-malayo na yung kanyang kalagayan. Pero dahil ang Diyos ay mapagmahal, amen? Kaya nga po siya napunta sa lupa ay para sa mga taong makasalanan. Kaya tinanggap niya yung kanyang anak at binago niyang muli ang kanyang kalagayan. At dahil doon, nagngit-ngit yung panganay na anak. Kaya, okay, hindi naman po pinabayaan ng tatay yung kanyang mga anak. So ito po yung gustong sabihin ng Panginoon sa mga Pariseo. Sinabi niya sa pamamagitan ng talinghaga. Okay? So sinasabi niya, hindi ko ba dapat ipagdiwang na yung aking anak, isang anak, no? Ang gustong sabihin ng Panginoon, anak ko rin sila, mahal ko din sila. Pero ikaw, mabait ka na, masunurin ka na. Siya, kung pababayaan ko siya, wala nang mangyayari sa buhay niya. Kaya nung bumalik siya, yun na yung pinakakagalakan ko. Kasi imbis na mapahamak siya, bumalik siya sa akin. Amen? So, very obvious mga kapatid yung kwento ng yung mensahe ng The Prodigal Son. Kasi kung babalikan lang natin yung mga unang talata, maiintindihan natin, kaya pala siya kinuwento ni Jesus Christ. Okay, so mga kapatid, yan na yung pinakang theological explanation and translation or interpretation nung prodigal son. Pero gusto ko lang po ipakita sa inyo mga kapatid na kapag nag-aaral pa tayo, kahit itong prodigal son, kahit obvious na ito yung theological interpretation nung kwento ni Jesus Christ, marami pong areas ang pwedeng matakel kahit po yun yung interpretation na talaga nung prodigal son. Pero kapag nag-aaral tayo ng Bible, mga kapatid, alam nyo, napakaganda ng salita ng ating Panginoon. Kasi maraming areas ang pwede po nating matouch using lang itong kwentong ito. Alam nyo, yung iba, ginagamit po itong kwentong ito kapag ang kanilang topic ay predestination.
Yung iba po ay kapag ang topic nila is about restoration. Sabihin kung paano inaayos ng Diyos ang buhay ng isang tao matapos itong mapariwara at malayo sa Kanya. Puwede rin mga kapatid, ginagamit din itong kuwentong ito kapag ang topic ay about family matters, 'no? Puwede rin nating gamitin ang kuwentong ito, yung rebuilding relationship, amen? At isa pa na puwede po nating using this story ay paano po ba nagsisimula ulit, okay? How to start over again. Meron talaga tayong mga kabiguan na madalas ay hindi dahil mistake ng iba. 'Di po ba minsan hindi naman talaga dahil, kasalanan ng gobyerno kaya tayo naghihirap. Marami po tayong challenges or marami tayong mga consequences na ang totoo, tayo po talaga ang gumawa nun. Pero sa kuwentong ito, tinuturo mga kapatid na kahit tayo ay nagkamali, kahit tayo ay natalo sa buhay na 'to, puwede tayong magsimula ulit. Amen? Hindi natin kailangan manatiling mali o manatili tayong nabubuhay dun sa consequences ng ating mistakes. Because ang totoo, at ito po yung gusto kong pagfokusan mga kapatid, na puwede rin pala nating ma-interpret ang mga talinghagang ito sa other side, no? So paano nga po ba tayo makaka-start over again? Na makikita natin na nangyari at mababasa natin sa kwento ni Jesus Christ. Number one na nakita ko po rito, acceptance. Okay? Sabi po dun sa chapter 15, no, verse 17, balikan natin lang yung sinabi nung, nung ating binasa. Sabi doon, subalit ng matauhan. Okay? Nang siya ay matauhan. Marami po ang puwedeng pagmulan para matauhan ng tao, 'di po ba, para tayong matauhan minsan sa pamamagitan ng masakit na sitwasyon, 'di ba? 'Pag sobrang masakit, sabi ko na nga, eh, kaya ang kasabihan ng mga matatanda, nasa huli ang pagsisisi. Pero minsan aminin natin, natatauhan din po tayo kapag meron tayong mga preachings, 'no? Kapag meron tayong mga messages na talagang kumakausap sa ating mga puso. At again, paano tayo makakapag-start over again? Kailangan matanggap natin yung ating mga mistakes. Kailangan makita talaga natin at ma-realize natin na, okay, mali talaga ako dun. Mali ako dun. Minsan kahit ipaglaban pa natin, the more na nilalaban pa natin yung katwiran natin, lalong lumalaki yung ating mga consequences. And sometimes, starting over again, hindi lang sometimes, most of the times, magsisimula lang talaga yung remedy, yung solution kapag tinatanggap na natin yung ating mga pagkakamali. Pero, ito ay nakadepende lagi palagi mga kapatid sa ating pagtanggap. Minsan, kahit marami ang consequences or rebuke o puwedeng marami na yung sumusumbat sa atin, pero minsan hindi pa rin talaga tayo natatauhan, 'di ba? Nagsisimula ang acceptance sa ating sarili. Kaya mga kapatid, maraming mga bagay ang puwedeng magawa or puwedeng mangyari sa buhay natin sa pamamagitan ng ating mga sarili, 'no? Marami ring mga bagay na hindi natin maranasan dahil sarili rin natin yung humahadlang. So sometimes, maraming closed na door dahil hindi rin natin kayang tanggapin sa sarili natin yung ating mga pagkukulang. So how to start over again? Number one, acceptance. Kasi yun din yung ginawa nung bata na ating pinag-uusapan. Pangalawa, ano po yung ginawa nung bata? Self-evaluation and reflection. Tingnan po niyo, balikan natin yung verse 17, Sabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Nagkaroon na siya ng comparison. Nagkaroon na siya ng evaluation. So, kapag meron evaluation, nagkakaroon na siya ng reflection. Sabi niya doon, yung mga tauhan ng tatay ko, sumosobrang pagkain, ako namamatay sa gutom. Sa stage na 'to mga kapatid, iniisip natin na ano kaya ang sitwasyon natin kung hindi natin ginawa or ginawa natin isang bagay. Kasi kaya nga tayo nagkamali, it's either meron tayong ginawa or meron tayong hindi ginawa. And sometimes iniisip natin, ano kaya ang naging resulta kung hindi ko ginawa yun or kung ginawa ko yun, yung dapat mong gawin. So ikino-compare natin sa stage na 'to yung ano yung sitwasyon natin noon at yung sitwasyon natin ngayon matapos nating lakaran yung mali nating desisyon. So in this story mga kapatid, ang evaluation ng binata ay
mas maganda sana yung kalagayan ko kung hindi ako, nauhaw sa kayamanan o hindi ako naglustay 'no. Binalikan niya binalikan niya hindi yung experience niya sa bahay nila kundi yung magandang pamamalakad nung kanyang tatay, 'di ba? So, sabi ko nga sa inyo, relationship niya yung reflection ng tatay niya. So, mga kapatid, naniniwala ako na itong kuwentong ito ay una, talagang kuwento ito ng kung gaano kabait yung tatay, hindi kung gaano kasama yung anak. Amen. Pero again, nagkaroon siya ng reflection. So mga kapatid, so find time na pag alam mo yun, pag gusto talaga nating makabangon ulit, reflect, reflect. Minsan may kausap akong isang kapatiran 'no na sila ay, merong hindi magandang kaunawaan ng someone din 'no. Parang kaibigan niya or basta. So, meron silang hindi pagkakaunawaan. Tapos alam niyo ang naiintindihan ko kung bakit siya nagagalit dun sa kanyang kapwa, so naiintindihan ko yun. Pero since pareho ko silang kakilala, sabi ko nga sa kanya, "Okey, 'di ba nobody's perfect? So, nobody is perfectly good. So, at the same time, nobody is perfectly bad." So, sabi ko, para matulungan ka sana na yung kahit papaano yung galit mo ay mabawasan, kaya mo ba bang isipin yung mga gagandang bagay na ginawa naman niya sa'yo, 'di ba? So, ano ba yung mga ginawa naman niyang tama, 'wag na lang yung puro mali. Kasi minsan gano'n tayo mga kapatid, eh. Kapag nakaranas na tayo ng mali ng iba, 'di ba, nalilimutan na natin yung mga bagay na 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 tama at mabuti tungkol sa kanila. So, sometimes sa stage ng reflection mga kapatid, doon kailangan maging objective tayo. Objective means hindi mo papanigan yung sarili mo lang. Sometimes kailangan mo ring panigan yung ibang umo-oppose sa'yo, yung ibang nagsasabi sa'yo na o kino-correct ka. So, magandang matignan din natin yung disposition, nila 'no. Sana makita rin natin yung point of view nila kasi kapag lagi nandun lang tayo sa point of view natin mga kapatid, naku, parang magiging Pariseo tayo at Saduceo at iskriba na kinukuwento dito ni Jesus Christ. Ikaw lang lagi yung tama, amen? At mga kapatid, kapag lagi nating claim na tayo lang ang tama, tayo lang ang magaling, naku, paano ka makakapag-start over? Parang hindi mo naman kailangan ng improvement. Alam niyo yung mga taong marunong tumanggap ng pagkakamali, sila yung bumubuti ng bumubuti. Kaysa dun sa mga taong tingin nila talaga perfect na sila. Ano pang i-improve nila, ang galing na daw nila, 'di ba? Pero kapag marunong tayong tumanggap ng ating mga pagkukulang, tayo yung may chance na mag-improve pa. Amen? So ganun din tayo, self-reflection, So 'wag laging sariling katwiran ang pairalin. Amen? So dapat yung point of view, maging objective po tayo. Okay, pangatlo na nakita ko na magandang ginawa nung lalaking ito, siya ay nagdesisyon. Okay? We need to make a decision. Sabi dun sa verse 18, sabi niya, "Titintig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo na ako na isa sa iyong mga upahang lingkod." Okay, balik tayo dun sa verse 18 na after nung kanyang self-reflection, self-evaluation and reflection, kailangan niya mag-decide. Mga kapatid, kasi kung lahat lang ng mga bagay ay nasa isip natin at hindi tayo magdedesisyon, wala rin tayong mararating. Amen? So, dapat magdesisyon ka. Ayoko na dito. Ayoko na manatili na ganito na lang ako. Ang dami ko ng kaaway. Ang daming kaguluhan sa buhay ko. Ayoko na. Kailangan na 'tong matapos. Kailangan na 'tong baguhin. Guys, kailangan nating mag-decide. Amen? Kasi kahit ang salvation, kailangan ng decision natin. Amen. Okay, namatay na si Jesus Christ para sa ating lahat. Pero kailangan nating piliing tanggapin yung ino-offer ni Jesus Christ. Tama po ba? So, namatay siya para sa lahat, pero hindi lahat magkakaroon ng assurance sa eternal life. Bakit? Kung sino lang yung tatanggap sa kanya, kung sino yung magde-decide. So, kahit mag-reflect tayo na mali ako,
tama sila, mali ako. Pero kung hindi ka rin magdedesisyon, we cannot go any further. Mananatili pa rin tayo dun sa ating kalagayan. Kaya, sabi niya, titindig ako. So, guys, decide. Pero, kulang din ang decision kung hindi tayo aaksyon dun sa ating mga decision. Tama, 'di ba? Kasi minsan puro desisyon ka pero hindi naman natin ginagawa. Tingnan niyo, sabi niya 'di ba sa verse 18, "Titindig ako at pupunta sa aking ama." 'Yun ang kanyang desisyon. Anong nangyari sa verse 20? Tumindig nga siya at pumunta siya sa kanyang ama. Amen? Kasi minsan, pray tayo ng pray, "Lord, Lord gusto ko ng magkabati kami." 'Pag nagkabati kami, bibigyan niya na ulit ako ng pera, nag-i-imagine ka na dahil okay na kayo, papadalhan ka na niya ulit. Baka ang kaaway mo, mga kapatid mo sa abroad, 'no? "Lord, babatiin ko na po siya para mapapadala niya na ako ng pambili ng Bear Brand." 'Di ba? 'Pag gano'n. Kaso lang, hindi mo pa rin kinakausap. Pray ka pa rin ng pray. Okay, nagpe-pray ka pero wala ka namang ginagawang aksyon. So mga kapatid, act out our decision. Amen? So mangyayari niyan, good thoughts, no? Ang mga good thoughts ay iti unacted good thoughts, no? Yung mga good thoughts natin na hindi natin ginawa ay it is as good as bad thoughts, mga kapatid. Nage-gets yung gusto ko sabihin? Kahit meron kang good ideas, pero kung yung good ideas ay hindi mo ginagawa, it is as good as bad idea. So don't wait for others to do it for you. Amen? A good decision that is not acted out is as good as no decision at all. Natatanda ko isang kasabihan ni former President Abraham Lincoln, "Doing nothing is the biggest mistake a man can ever commit." Puwede tayong magkamali, pero mas mali yung wala tayong gagawin. Amen? So, act out your decision. Mga kapatid, baka ito na yung inaantay mo ngayong gabi, 'no? Maybe merong kang hinihiling sa Panginoon o meron kang hinahanap na dapat mong gawin. Maybe ito na yung kailangan mong gawin. Maybe you prayed enough. Maybe you prayed a lot, 'no? Pinag-pray mo na at ang inaantay na lang pala sa'yo ng Panginoon, hakbangan mo naman. Amen? At at kung ito nga mga kapatid ang pinagagawa sa'yo ng Panginoon, umasa ka na tutulungan ka at pagtatanggupay ka ng Panginoon. Okay? O mga kapatid, 'di ba nung bumalik yung kanyang anak, yung bumalik yung anak sa kanyang tatay, 'di ba tinanggap siya? Ang ganda, 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 ganda po talaga nung nangyari sa kanya kasi nga sobrang bait, sobrang loving nung kanyang tatay. Pero mga kapatid, hindi lahat ng kwento kasi gano'n. Amen? Kung sa Panginoon tayo babalik, ay sure talaga mga kapatid, sure talaga yung acceptance ng Panginoon. Pero what if nga you are starting over again with someone else? Yung tao lang, hindi Diyos, 'no? Halimbawa sa'kin kayo magso-sorry, inaway-away niyo ako, so hindi naman laging magiging mapagpatawad ako kasi tao lang din ako, 'di ba, na masasaktan. So, kapag meron tayong mga ginawa, dinesisyonan at hinakbangan para ma-restore yung mga bagay na nawala sa atin, mga kapatid, kung ano man na maging result, dapat maging open-minded tayo. Okay, number 5, accept whatever the output is. Amen. Halimbawa, nag-decide ka na, pupuntahan ko na siya, babatiin ko na siya, hindi ka rin binati. Halimbawa, 5 taon mo siyang 'di binabati, kahit binabati ka niya noon. Kaso lang, nung nagkaroon ka na nga ng nagkaroon ka ng self-evaluation, nakapag-decide ka na, 'di ba, batiin ko na siya. Tas hindi ka rin binati tas biglang, 'di wag, bahala siya, kapal-kapal ng mukha niya, gano'n. 5 taon mong hindi binati tapos gusto mo isang bati lang ayos na kayo agad, o 'di ba? Wag namang gano'n, 'di ba? Halimbawa, magda-diet ka, gusto mo pumayat ka kaagad. 10 taon kang kumain ng maraming karne tapos 1 linggo ka palang hindi naggugulay, gusto mo pitit ka na agad, Coca-Cola na agad yung katawan mo, 'di ba? Hindi naman gano'n. So, realidad pa rin tayo. So, mga kapatid, if ever kapag nagsisimula ka ulit, maraming challenges, parang,
parang back to step one ulit. Mga kapatid, accept it. Accept whatever the output is. Kasi yun nga yung tinatawag nating minsan consequences ng ating mga pagkakamali. Pero again, mga kapatid, kung ikaw ay sa Panginoon magsisimula ulit, no-brainer. Mga kapatid, hindi mo na kailangang mag-effort ng husto kasi lumalapit ka pa lang, wala ka pa dun sa mismong bahay. Kagaya ng kwento, tanggap ka na agad ng tatay natin. Pero again, hindi lang natin 'to kwento sa Panginoon, kwento rin natin ito sa iba. So mga kapatid, kung meron mang mga challenges, ano lang, tiyaga-tiyaga. Amen, pilitin natin. At patuloy nating hingin sa Panginoon, mga kapatid, if ever man ito po yung magiging kwento nyo sa mga few days coming na meron kang hahakbangan. So, wag kang madi-disappoint whenever na ma-feel mo na hindi mangyayari agad yung gusto mo. Accept it. Accept whatever the output is. And, syempre, number 6, be better. Okay? So, kung nagkamali na tayo doon, nasaktan na tayo doon, naranasan nating mahirap yung consequences dahil nga mali yung ginawa natin, mga kapatid, then be better. Amen? So, kung ano dapat natin matutunan ay i-apply natin sa ating pong buhay the next time. Pinag-usapan natin yung bunsong anak, no? What if hindi naman tayo yung kailangan mag-start over? Amen? What if tayo naman yung taong nasaktan or naagrabyado? Siyempre, hindi naman laging the other side lang nung story. So what if tayo naman yung mga taong nasaktan? Okay, kung hindi nyo pa po kaya magpatawad, valid yun. Amen? Kasi kung kayo po ay nasaktan at lalo na kung sobrang tindi talaga nung naging atraso po sa inyo, valid yun, valid. But again, kung tayo po ay nakakakita ng mga taong nagsisikap to start over again, no? Nag-e-effort na gusto niyang maayos yung kanyang buhay or gusto niya maayos yung relationship niya sa inyo, kapatid, sana maging promoter tayo ng new beginnings at wag tayo pa yung nagdi-discourage, no, sa mga taong gustong mag-start ulit. Amen? Again, tayo po bilang mga Kristiyano, kung tayo man ay mga naging biktima ng wrongdoings ng iba, alam kong hindi natin deserve yun. But if ever there is someone around us, someone is approaching us, huwag natin i-close yung door. Amen?